Ang Pilipinas ay kilala sa pagiging sagana sa likas na yaman. Ngunit kasabay nito ay ang mga hamon ng pagkasira ng kapaligiran at pagbabago ng klima. Araw-araw, maharap tayo sa mga suliranin na nagdudulot ng malaking epekto sa ating mga komunidad at kalikasan. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga pangunahing suliraning pangkalikasan at pangklima na nararanasan sa ating bansa at higit sa lahat, ang mga solusyong maaari nating gawin upang malabanan ang mga ito. Ang una nating pag-uusapan ay ang polusyon sa tubig. Ang polusyon sa tubig ay isa sa mga pinakamapaminsalang suliraning pangkalikasan na nararanasan natin. Ang pangunahing sanhi nito ay ang pagtapon ng mga basura at kemikal mula sa mga industriya at bahay sa ating mga ilog at dagat. Dahil dito, nasisira ang ating mga marine ecosystems at nagiging mapanganib ang mga ilog at karagatan para sa tao at hayop. Kaya ang tanong, paano natin ito malulitas? Una, kinakailangan magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon laban sa mga industriya na nagtatapon ng kemikal sa tubig. Dapat ding hikayatin ang segregasyon ng basura at pag-recycle sa mga komunidad upang mabawasan ang pagtapon ng plastic. Sa simpleng hakbang na ito, maaari tayong mag-organisa ng mga river at coastal cleanup programs para direktang makapag sa paglilinis ng ating kapaligiran. Ang pangalawang suliraning pangkalikasan ay ang pagkalbo ng kagubatan. Ang illegal logging at pagsusunog ng kagubatan para sa agrikultura ay patuloy na nagpapaluha sa ating deforestation problem. Ang pagkawala ng mga puno ay hindi lamang nagdudulot ng soil erosion, kundi binabawasan din ang biodiversity. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ang solusyon dito ay palakasin ang mga reforestation programs at patibayin ang mga batas laban sa illegal logging. Dapat din tayong bumuo ng mga sustainable farming methods na hindi nangangailangan ng pagputol ng puno. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan natin ang kagubatan at matutulungan ang lokal na komunidad na magkaroon ng alternatibong kabuhayan sa pamamagitan ng ecotourism. Sumunod ay ang soil erosion. Pamilyar ba kayo rito? Marahil ay pamilyar na kayo. Ang soil erosion ay madalas na dulot ng pagkakalbo ng kagubatan at maling paraan ng agrikultura. Ang resulta nito ay ang pagkasira ng mga sakahan at pagguho sa mga kabahayan. Kaya ano ang magagawa natin? Mahalaga ang pagtatanim ng mga puno sa mga lugar na prone sa erosion. Bukod dito, dapat din nating ituro sa mga magsasaka ang sustainable farming techniques tulad ng contour farming upang maiwasan ang paggawasak ng lupa at mapanatili ang sustansya nito. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na may malaking epekto sa ating mundo, ang suliraning pangklima. Isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap natin ay ang global warming, ang patuloy na pagtaas ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide sa atmosfera ay nagdudulot ng pagtunaw ng mga yelo sa polar regions at pagtaas ng lebel ng dagat na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. Ang solusyon dito ay ang pagbabawas ng carbon emissions sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy at reforestation upang makapag-absorb ng mga greenhouse gases mula sa atmosfera. Bukod sa global warming, ang tagtuyot at pagbabago ng pattern ng pag-ulan ay may malaking epekto sa produksyon ng pagkain at supply ng tubig. Dahil dito, maraming magsasaka ang nahihirapang makapag-ani ng sapat na pagkain para sa populasyon. Bilang tugon, dapat isulong ang sustainable agriculture at water conservation strategies tulad ng rainwater harvesting upang masigurong may sapat na tubig para sa mga pananim at iba pang pangangailangan. Mga suliraning pangkalikasan at pangklima ay mga hamon na hindi natin maaaring ipagwalang bahala. Ngunit sa kabila ng mga ito, may mga solusyong maaari natin gawin. Kailangan lamang ng sama-samang pagkilos mula sa pamahalaan, komunidad at bawat individual upang labanan ang mga problema ito. Sa bawat maliit na aksyon, mula sa pagtatanim ng puno hanggang sa pagbabawas ng basura, makakapag-ambag tayo sa proteksyon ng ating kapaligiran at sa paglikha ng mas maayos at mas ligtas na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon.